Hindi maintindihan ng babae ang nangyayari. Bigla na lamang bumagsak ang kisame, at ang mga debris ay tuluyang bumagsak sa sahig. Makalipas ang ilang segundo, isa sa mga pader ay ganap na gumuho. Lumabas ang pangunahing tauhan na desperadong hinahanap ang babae. Sa wakas, natagpuan niya ito at labis siyang natuwa nang makita muli si Yurin. Sa kabila ng pangyayari, tila hindi nagulat ang babae. Kasama niya ang parehong espiritu na madalas pag-usapan ng lahat. Sa una, hindi maunawaan ng matandang espiritu ang nangyari at nanatiling nakatulala. Makalipas ang ilang sandali, biglang naglaho ang espiritu. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang nakita at patuloy lamang siyang nakatitig. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at muling tumingin sa harapan. Tinanong niya ang babae kung sino ang kasama nito. Kalma namang ipinaliwanag ng babae na ito ang espiritu na madalas nilang marinig sa mga kwento, ngunit ngayon ay nawala na ito at hindi na babalik pa. Labis na nagulat si Kang Rayong ngunit natuwa rin. Nalaman niyang kahit karaniwang tao ay maaaring makakita ng espiritu. Ipinaliwanag ng babae na hindi ito tungkol sa kakayahan kundi dahil sa napakalakas na espiritu nito. Dagdag pa ng babae, sinabi ng espiritu na nakakatakot ang ating bayani. Nais malaman ni Kang Rayong kung bakit, ngunit hindi na nagsalita pa ang espiritu. Sa wakas, nang makarating sila sa labas, nawala na ang makapal na fog. Laking gulat ng babae nang makita ang malaking pinsalang nagawa sa paligid. Biglang naging malinaw sa kanya kung bakit sinabi ng espiritu na nakakatakot ang bayani. Agad namang dumpensa ang binata, sinasabing bahagya lang niya hinawakan ang mga bahay, sadyang luma na ang mga ito. Tinanong niya ang babae kung hindi ba siya natatakot sa mga mapaghiganting espiritu. Ipinaliwanag ng babae na hindi lahat ng mapaghiganting espiritu ay masama. Karamihan sa mga kwento tungkol sa kanila ay kathang-isip lamang. Madalas, maling kahulugan ang naibibigay ng mga tao sa kanilang mga aksyon. Maingat na nakinig si Kang Rayong ngunit tila hindi niya sineryoso ang sinabi ni Yurin. Dagdag pa ng babae, palagi niyang kasama ang kanyang ina kaya kahit ang pinakamalakas na espiritu ay hindi siya kayang saktan. Nagulat ang binata at inakala niyang tinutukoy ng babae ang kanilang kasera. Ngunit sinabi ng babae na ang kanyang tinutukoy ay ang kanyang tunay na ina. Ipinaliwanag niya na ang kanilang kasera ang nagpalaki sa kanya, ngunit ang kanyang tunay na ina ang kanyang tinutukoy. Sinabi ni Yurin na ang kanyang ina ay isang kilalang manghuhula. Palagi niyang nararamdaman ang presensya nito mula noong bata pa siya. Nagtaka siya kung nasabi na ba ng kanilang kasera na hindi siya tunay na anak nito. Naalala ng binata ang araw na sinabi ng kasera na hindi si Yurin ang kanyang tunay na anak. Ngunit noong araw na yon, hindi ito masyadong pinansin ng binata. Akala niya noon ay apo lamang ito ng kasera. Lubos nitong ikinagalit ang kasera at pinarusahan siya sa pamamagitan ng pagsubsob ng kanyang mukha sa dumpling. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ng kasera na sila ay magkapatid. Dahil dito, nagdesisyon silang magpanggap na mag-ina. Sa huli, nalaman ng binata na si Yurin ay mas matanda pa pala sa kanya. Pakiramdam ng binata ay gaman ang kanyang pakiramdam nang malaman niyang biro lamang ang lahat. Nagulat si Yurin at nagtanong kung bakit sila nakatayo lamang doon at hindi pa gumagalaw. Nagpaalala siya na kahit kaunting pagkaantala ay maaaring maging problema. Sinabi niyang baka hindi na niya magawang initin ang mga dumpling bago magising ang kanyang ina. Narinig ito ng binata at biglang tumakbo ng sobrang bilis. Ayaw niyang mangyari yon. Pagbalik nila sa tavern, agad nilang pinag-isipan kung ano ang maaaring laman ng bowl. Ipinaliwanag ng espiritu sa babae na ang panday na gumawa ng bowl ay namatay na maraming taon na ang nakalipas. Nawala ang susi, kaya hindi nila mabuksan ang bowl. Kung meron lang silang susi, madali sana nilang mabubuksan ito. Pero para sa babae, hindi ito mahalaga. Mayroon silang ibang mas mahalagang gawain. Ang espiritu ng Panginoon ay nagbili na itago ang bowl na ito. Dapat itong ilayo mula sa mata ng tao at sa ari-arian. Ang pinakamabuting gawin ay ibaon ito sa lugar na hindi madaling maabot. Kahit mapunta ang bowl sa kamay ng iba, walang makakaalam kung saan ito galing. Habang ipinaliwanag ng babae ang tungkol dito, biglang may narinig siyang malakas na kaluskos. Tila hindi na nakapaghintay ang binata at binuksan na niya ang bowl. Ayon sa kanya, mayroon siyang nakuha na bar key para dito, ngunit malamang ay binuksan niya ito gamit ang kanyang sariling lakas. Sa loob ng bowl, walang alahas o mahahalagang bagay. Ang laman nito ay mga libro. Tila ang mga ito ang mga manuskrito na tinutukoy ng mga customer.
Nakasaad dito ang tungkol sa martial arts, mga sining ng pakikidigma na sabay na isinasagawa ng mga lalaki at babae. Habang binabasa ng binata ang libro, pumunta ang babae sa kusina upang maghanda ng dumplings. Ngunit sa aklat, nakasaad na ang pagsasanay sa martial arts ay isinasagawa ng walang saplot. Nagulat ang babae at tinanong ang binata kung tapos na ba siya sa kanyang ginagawa upang dalhin ang mga plato. Hindi sumagot ang binata. Sumilip ang babae mula sa kurtina upang tingnan kung ano ang ginagawa ng binata. Pagkatapos ay bumalik siya sa kusina, ngunit patuloy pa rin ang binata sa pagbabasa. Lumapit ang babae upang alamin kung bakit hindi siya pinapansin. Nagulat ang binata at agad niyang tinakpan ang libro. Namula siya ng husto na parang kamatis at sinubukang itago ang libro mula sa babae. Napansin ng babae na seryosong-seryoso ang mukha ng binata. Inutusan ng babae ang binata na kolektahin ang mga libro at sumunod sa kanya. Ayaw niyang hawakan ang mga ito. Napagtanto niya na ang mga ito ay hindi mga libro ng martial arts kundi mga syangga, mga aklat na may malalaswang nilalaman. Akala ng binata na ang mga ito ay may kaugnayan sa espada, kaya niya ito binasa. Habang nagmamadaling sumunod ang binata, hindi niya napansin na nalaglag ang isa sa mga libro. Samantala, may isang matandang babae na kararating lang mula sa palikuran. Siya'y dumadaing ng sakit sa tiyan at nagtataka kung ano ang kanyang kinain. Napansin ng matanda ang librong nalaglag sa sahig. Pinulot niya ito at kinuha. Habang ginagawa ito ng matanda, ang mga kabataan naman ay nagpaapoy upang magsimula ng kanilang gawain. Nag-isip ng matagal si Yuran tungkol sa sitwasyon. Napagtanto niya na nakakatawa ang pangyayari. Isang banal na sage ang naging mapaghiganting espiritu dahil sa maliit na bagay. Inakala niyang hindi alam ng binata ang nilalaman ng mga librong yun at agad itong itinago nang makita niya ang laman. Napansin ng binata na ang mga libro ay luma na at madumi ang mga pahina mula sa madalas na paggamit. Ngunit mukhang ayaw ng pakinggan ng babae ang kanyang paliwanag. Sa kawalang pag-asa, sinabi ng babae na tila lahat ng mga lalaki ay pare-pareho. Dumating ang umaga, abala ang binata sa paglilinis ng paligid ng tavern. Ngunit halatang antok pa siya habang matamis na nagbubuntong hininga. Ang matandang babae na namatay at muling nabuhay ay ngayon mukhang bata ulit. Mukhang balak nilang bumalik sa nayon. Sinabi ng babae na may kutob siya na may kamanghamanghang mangyayari ngayong araw. Hindi maintindihan ng binata ang kanyang sinasabi. Ngunit ngumiti ang babae at ipinaliwanag na nakakita siya ng isang oracle, parang isang aklat ng mga hula. Ang mga guhit dito ay detalyadong naglalarawan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang itim ang buhok na binata ay nakatitig lang sa kanya na tila may malalim na iniisip. Samantala, sa ibang lugar, maraming patay na katawan ang nagkalat sa lupa. Lahat ng ito ay gawa lamang ng isang tao. Ang lahat ng pagpatay ay ginawa ng isang tao lamang, si Seo In-hong, ang Ruddy Devil Swordsman. Nakamit niya ang palayaw na ito noong siya'y 15 taong gulang pa lamang. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung bakit niya ito ginawa. Maaaring nasagasaan lang nila ang kanyang landas, o baka naman sinusunod niya ang utos ng iba. Matapos ang insidente, bigla siyang nawala. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta, kung buhay pa ba siya o patay na. Ngunit noong nakaraang taon, may isang insidente na nagbigay linaw sa kanyang kwento. Isang master mula sa 10 grade KE ang napatay. Ang mamamatay tao ay tumama lamang ng isang beses sa isang vital point. Nagdulot ito ng matinding takot sa buong Mima. Walang sino man ang makapaniwalang mayroong isang master na kayang pumatay ng isang henyo sa iisang hampas. Ngunit hindi nila natagpuan ang salarin o ang mga nagplano ng insidente. Tanging mga hula lamang ang magagawa tungkol sa pagkakakilanlan ng mga taong ito. Isang lalaking misteryoso ang naglalakad sa gitna ng kagubatan. Ang balita ng pagkamatay ng master ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Malamang, may iba pang mga biktima na pinatay sa parehong paraan at iisang tao lang ang may kagagawa nito. Si Seo In-hong muli ang inaakusa. Kung makikita mo siya, mas mabuting umiwas na lamang. Ang lalaking ito, na tahimik at kalmado ang mukha, ay biglang bumagal ang paglalakad. Huminto siya at hinawakan ang kanyang espada. Sa isang iglap, 2 malalakas na hiwa ang kanyang ginawa mula sa magkabilang gilid. Lumabas ang mga nakatagong mamamatay tao mula sa likod ng mga puno. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil sanay at alisto ang lalaki. Napaslang niya sila sa isang galaw lang. Hindi pa tapos ang laban. Mula sa itaas, umatake ang iba pang kalaban.
Sa loob ng ilang segundo, maraming lalaking nakasuot ng itim ang tumalon mula sa mga puno at pinalibutan siya. Galit at puot ang makikita sa kanilang mga mata. Mukhang wala na siyang matatakasan. Ngunit hindi siya natakot o tumakas. Tumayo lang siya ng tahimik at nakinig sa tunog ng hangin. Pagkalipas ng ilang segundo, binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa malamig na boses, tinanong niya kung siya ba ang kanilang hinahanap. Tiyak ang mga mamamatay tao, siya nga ang hinahanap nila. Sila ay mga mersenaryo mula sa Shinyo. Pinaliwanag nila na inatake ng lalaki ang kanilang headquarters ilang taon na ang nakalilipas habang sila ay nasa isang misyon. 3 taon nilang sinundan ang lalaki kaya tiyak sila sa kanilang paghahanap. Ngumiti ang misteryosong lalaki. Sinabi niya na nasayang ang kanilang panahon. Kung alam niyang buhay pa ang kahit sino sa mga kalaban niyang Shinyo, matagal na niyang pinatay ang mga ito. At nagsimula ang laban. Ginamit ng lalaki ang isang kakaibang sandata upang makipaglaban sa kanila. Maingat ang lalaki habang ang mga nakasuot ng itim ay sabay-sabay na sumugod upang hulihin siya. Mukhang nagulat ang lalaki nang marinig ang tungkol sa sandatang mental, ngunit sa loob ng isang iglap, tumunog ang kanyang espada. Pagkatapos ng tunog ng espada, maraming kaaway ang agad na naligas. Isa na lang ang natira, at buong galit itong sumugod upang patayin ang lalaki. Ngunit nanatili itong kalmado at hindi gumalaw sa kanyang kinaroroonan. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang matibay na mga puno sa paligid ay biglang naging tuod. Ang alikabok ay pumailan lang habang ang umatake sa kanya ay halos hindi na makatayo. Sa harap ng lahat, ang lalaking ito ay nakapatay ng isang buong pangkat sa iisang galaw. Napakabilis ng pangyayari na wala ng pagkakataon ng iba na makaiwas. Ang natitirang lalaki ay agad ding namatay, nahati sa dalawa. Ang itim ang buhok na lalaki ay nanatiling tahimik. Hawak ang dulo ng kanyang espada, napagtanto niyang dapat pala niyang tinanong muna kung mayroon pang natitirang miyembro sa kanilang pangkat bago niya sila pinaslang. Subalit huli na ang lahat. Habang naglalakad palayo, sa isang tahimik na bakuran ay abala ang isang matandang lalaki sa paghahati ng kahoy. Biglang narinig ng matanda ang tunog ng gate na bumukas. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaki na pumapasok. Agad niyang naisip na pagod ito sa biyahe, kaya't naghanda siya ng pagkain para sa bisita. Ngunit nang tumayo siya, napansin niya ang amoy ng dugo sa binata. Naging seryoso ang mukha ng matanda. Tinanong niya ang binata kung bakit ito muling pumatay. Tahimik lang ang binata at hindi makasagot. Pinangaralan siya ng matanda. Paulit-ulit na lang, huwag ka nang pumatay, aniya. Gustong-gusto rin ng iyong mga magulang na sumunod ka sa tamang landas. Ngunit hindi ito kinabaw ng binata. Nagtuloy-tuloy lang siya sa tanong, ano ang ulam ngayon? Tila hindi siya naapektuhan sa sinabi ng matanda. Piniritong uod at inihaw na sibuyas, sagot ng matanda. Napabuntong hininga ito, mukhang hindi na alam ang gagawin sa binata. Tumungo siya upang lutuin ang paborito nitong inihaw na kuneho. Hindi inaasahan, bumukas ang pinto. Ilang lalaki ang dumating. Tumawid sila sa bakuran habang sinama ng tingin ng matanda. Nang sila'y nagdaan, padabog na umubo ang matanda bilang pagpapakita ng kawalang galang. Isa sa mga lalaki ang nainis, ngunit pinigilan siya ng kasama nito. Pumasok sila sa loob ng bahay at umupo sa paligid ng bilog na mesa. May dala silang mahalagang impormasyon. Inilahad nila ang pagkakakilanlan ng taong nag-utos ng pagpatay sa ama ng binata. Agad niyang kinuha ang papel at binasa ang nakasulat. Ito ay tungkol sa isang master ng kidlat at kulog, isang respetadong monghe. Nang makita niya ang pangalan at mukha ng taong ito, napuno siya ng matinding galit. Ang tanging nais ng binata ngayon ay matagpuan ang matandang yun at patayin siya ng walang awa. Sa mga sandaling ito, lumingon ang matanda dahil may narinig siyang tumatawag sa kanya. Ang tumatawag ay ang ating bida na nagdala muli ng utos. Mukhang ito na ang huling araw ng kanyang pag-aayuno. Isang kahangahangang tanawin ng bundok ang makikita, na abot hanggang sa ilang kilometro. Dito tila umiiral ang payapang pamumuhay. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang gawain. Isang lalaki sa kalagitnaan ng edad ang tahimik na kumakain ng kanin. Ngunit ang lahat ng tao ay nakatingin sa iisang direksyon, puno ng pagkabigla ang kanilang mga mata. Lumabas na ang monghe mula sa kanyang tahanan. Lumapit siya sa isang malaking mesa kung saan naroroon na ang ilang tao. Maingat na hinaplos ng matandang monghe ang kanyang mahabang kulay abo na balbas. Habang iniinom ng matanda ang tubig, napansin siya ng ating bida at agad na lumapit upang bumati ng magiliw.
Nagulat ang matanda nang makilala niya si Kang Rong. Tinanong niya kung saan ito pupunta. Lumabas na ang matanda ay walang tiyak na patutunguhan at naglakad lamang mula sa templo ng Bogwan. Nagulat ang matanda nang marinig ito dahil alam niyang napakalayo ng templong yun mula sa kanilang kinaroroonan. Sa mga sandaling yun, ang mahiwagang lalaki na may pambihirang lakas ay papalapit na rin. Dahan-dahan siyang naglalakad, maingat ang bawat hakbang. Samantala, natapos na ang usapan ng ating bida at ng kanyang lolo. Kailangan na niyang umalis. Habang papalayo ang ating bida, papalapit naman ang mahiwagang lalaki sa matanda. Hindi kalayuan mula roon, may mga bata na nag-aaway kung sino ang unang iinom mula sa bote ng tubig. Bagamat tinuruan sila ng kanilang ina na magbahaginan, nangyari ang hindi inaasahan. Masyadong malakas ang pagtulak ng isa, kaya tumapon lahat ng tubig mula sa bote. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila huminto ang mundo para sa ating bida. Narinig niya ang mga salitang, si Jong Chong ay paparusahan na ng anak ni Jin Hong. Biglang nagyelo ang lahat ng nasa paligid. Ang matandang monghe ay nanatili sa kanyang kinauupuan, hindi gumagalaw. Pagkatapos ng isang saglit, ang hindi kapani-paniwalang malakas na lalaki ay mabilis na sumugod gamit ang kanyang espada. Ang talam ng espada ay dumiretso sa leeg ng walang kalaban-labang lalaki, ngunit biglang tumigil ito. Mayroong humawak sa manggas ng mahiwagang lalaki. Huwag kang magpadala sa pagtuturo na umatake agad, sabi ng bata na humawak sa manggas. Nagulat ang malakas na lalaki na mayroong pumihil sa kanya. Tumingin siya sa gilid at nakita ang isang batang mababa ang tangkad na mahigpit na hawak ang kanyang manggas. Walang takot ang bata habang tinatanong kung siya ba ay isang bearang mamamatay tao. Ang mga mata ng mahiwagang lalaki ay napuno ng galit. Paano nangyari na mayroong maglakas loob na hadlangan siya? Hindi inalis ng ating bida ang kanyang tingin sa kalaban. Pagkatapos ng isang saglit, tumalon pabalik ang mahiwagang lalaki, inalis ang kontak mula sa bata. Ang oras ay tila bumalik sa normal. Tumapon ang tubig mula sa bote at wala nang makapagliligtas dito. Ang itim ang buhok na bata ay naghanap sa paligid, sinusubukang makita ang mahiwagang lalaki. Samantala, ang matandang monghe ay tumingin-tingin din, nagtataka kung ano ang nangyari. Sa wakas, nakita ng ating bida ang mahiwagang lalaki. Mabilis itong lumapag sa isang sanga ng matandang puno. Hindi inalis ni Kang Rong ang kanyang tingin sa mahiwagang lalaki. Sa kabaligtaran, ang mahiwagang lalaki ay tinitigan din ng ating bida. Sa loob ng ilang sandali, tila main memorya niya ang bawat detalye ng mukha ng ating bida. Pagkatapos ng isang saglit, bigla itong naglaho. Samantala, ang matandang monghe ay nag-iisip kung saan niya narinig ang pangalang Xiao Jungwoo. Napansin ng ating bida na halos mamatay na ang kanyang lolo, ngunit parang wala itong pakialam.